I'm the second Canada, co-owner po ako ng business ng Carol. That question po is, hindi lagi, pero may mga times, hindi natin maiwasan yun. Meron talagang mga average customers. Pero, first, we have kailangan kalmado ka. Hindi natin yung mga ganun kasi ng customer. Hindi mo siya dapat sinasabayan. Yung gamit niyang digital. Alamin mo ano yung concerns na, ano yung dapat. And then, makinig ka. Pakinggan mo kung ano yung complain niya. And then, emphasize. Lagi ilalagay mo sa sarili mo. Ano yung feeling mo? Bakit ganun yung pakiramdam niya? Ano yung concern niya? So, pag nalaman mo na kung ano yung concern niya, of course, kailangan mo mag-take action. And then, mag-offer or mag-take ka ng action. Gagawa ka ng solution kung ano yung mga concern. Gagawa yung hindi mo siya dapat magmula. So, hindi dapat dahil tayo magkaroon ng 3PM matalungan para mag-build yung trust. Nagkaroon na po kayo ng sitwasyon pag sa ako ng yung bakit ako nagkaroon sa email mula sa hospital and how to respond. Hindi naman, not everything is perfect. Sa lahat naman ng company na establishment, walang perfect. So, may mga instances na nakaka-receive kami, we take it in a positive way. So, kung ano yung concern nila, nag-figure out, in-note mo kung ano yung mga alam nila, kung ano yung mga requirements. Doon tayo mag-focus kung paano natin may improve ang bawat service or quality kung ano yung negative feedback na isang lakas. Alam natin kung saan tayo mag-focus para Meron din po ba yung bawat saan na bigay po ba sa ng for me is anticipating the needs of your customer orders. Mga magiging na bagay. Like for example, nakikita mo siya na kailangan ng water. Anticipating every movement na mga guest mo. So yun, from there, huwag mo na siya mag-alibin ng water or love. Ikaw na gusto mo mag-alibin sa mga mo. So, mag-over ka na ng water. So yun, from that thing, simple siya pero tumatakap yun sa mga para ma-maintain being consistent sa not just only sa service pero sa product station. May example survey para yung standard of service and then hindi ka mag-focus ng yun lang. Maging innovative ka. Improve mo, just like for example, sabi nyo, without complication na yun na business. From time to time, mag-add ka ng product para at least mas may kayo mga product and quality service na yun. Training, mas hindi ko upgrade training para mas na-widen pa po yung management. Lagay sa management. And so, ano pa naman
Siguro, manager kasi sa akin from products, service, what. Marami hindi siya, pero for me, maging passionate talaga sa ginagawa mo. You will enjoy it. And ganun din, maging maayos ka yung kapitulong mo sa staff. Kasi pag maayos ka sa staff mo, mamahalin mo yung trabaho mo. Ganun lang yung sinasabi, trabaho nila. Ano po yung mga problema ang nasa lack of manpower. May mga times na hindi anticipated yung busy hours. Hindi regulated lang. So, yun, isa kulang kami sa full time and then ang ginawa namin, nag-agree isang part-time lang. Kuha kami ng mga part-timers para kasi ma-accommodate kasi stage pa po yung service namin. Do you enjoy naman ang overworking na po? Yes po, syempre, kasi graduate talaga din ako sa HR and nag-work ako sa hotel ng Casino. So, ilang 2 years din ako, 5 years kasama ko ilang taon. So, yun talaga yung nasa SMB world talaga. So, hanggang sa pagkaroon sa akin yung business, na-apply namin lahat ng natutunan namin sa trabaho namin. Yun, na-apply namin sa business namin. So, yun talaga, doon na may makikita, doon din nararamdaman ng mga customers na very enjoy na sa business and ikaw ang FMB world. What advice can you take to people who are in this stage and who are trying to makakarili yung Mapapayo ko lang, just enjoy. Being passionate sa lahat ng ginagawa. Masaya mo yung FMB world. Malawak ang sabok ng HRM. So, enjoy lang po. Kasi nakakapagod pero masaya. We have interaction sa mga natin. Ilang tayo just we have more on interaction na natin sa mga discussion. Yung kapag-practice mo, yung kapag-figure ng rapport sa mga customers, sa mga guests. And hindi rin pagkakapin ng pina. Kasi lahat ba yung mapagkakapin sila, pagkakapagkakapin ng trust, pagkakalikas ko baka mawag sila ang ganda ng solution ng yung product so yun, mahalin yung production na passport hindi ko na tayo sa service keep it coming nasa kung mahalin ko ba yung sinasabi na pagka-graduate makakapasok pa rin sa MBA world, kung ano man yung engineer possibilities. Ayun, pagkiwala ko sa sarili. Although I wasn't able to interview their staff due to their busy schedule and other interviews, it's clear that their shop is becoming more popular. They also have a coffee and mocktail bar available for rent for various events, while still focusing on serving their customers in their shop. It was an honor to interview the manager of the coffee shop, especially since I got to witness how they started from a small booth and gradually built their reputation. Their growth and success are a result of their hard work and dedication. This interview greatly expanded my understanding of how the food industry operates. And that's all, thank you.